our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With Good evening! Balik na naman tayo sa Russia. Not the Russia, the country, but it's Russia TV. Meron tayong expose ngayon. Bibigyan natin ng diin, bibigyan natin ng linaw ang dahilan kung bakit namatay si Jesus at nabuhay. Kalimitan sa mga nagtuturo sa inyo, tuturuan kayo ng manampalataya tayo at gawin natin ito para maligtas. Number one dyan ay ang RCC, SDA, Mormons, lahat ng Christianity. Whole bunch of born again, kasama rin ang mga ilang kulto na Baptist, CGI, JIL, name it. Lahat ngayon ng denomination pertaining to Jesus Christ na mayroong nakatayong building na kayo daw ay kailangan magpabautismo at kailangan daw makita sa pamumuhay ang pagiging Kristiyano, makita sa pamumuhay, ibig sabihin may ipagagawa sa inyo. Iyan ay ang mga ibubulgar ko sa kadahilanan at sa tunay na purpose kung bakit namatay si Jesus Christ and rose again. So ito pa rin ang inyong lingkod, walang pera-pera dito. Halos lahat ng binanggit ko ay mga kulto na pera-pera lang. Cute na pastor, guwapo sa personal, Alexander Santos. So, question dito, bakit namatay si Jesus Christ? Diba? So, kukunin natin ang buod. I may express some biblical terms. I may express ibang verses. Pero walang kodigo to, spontaneous tong namatay topic na to. Si Jesus Christ. Walang preparation. Rose. I'm talking with you right now from the heart. So, before, nung nag-aaral ako ng Bible, dati nung nag-aaral ako ng Bible, pagkabukas ko lang ng Bible, nakikita ko na, ako ang kausap nito para sa akin to. For example, blessed are those
who are giving peace or peacemaker. Blessed are those yung gumagawa ng ganito, yung magganyan. Ako yun, sabi ko, ako yun. So, pag nagbasa ako, ina-apply ko kaagad sa sarili ko at ina-apply ko din sa iba. Kumbaga, nahuhusgahan ko yung iba. Hindi, ano to, masamang tao to. Hindi ito Christian. So, meron akong ganyang klaseng attitude dati. At least ako, mas maraming ginagawang mabuti. So, kung magliligtas ang Panginoon, mas pipiliin ako. Kasi may ginagawa akong mabuti. So, yun yung mga ideas, yun yung mga psychological preaching na ibinabato sa inyo ng lahat ng binabanggit kong kulto, mga religion. Ganyan ang ginagawa sa inyo. At ang kasama doon ay ang pagbibigay ng pera. Hindi niyo ba napapansin? Kailangan ibigay natin sa Panginoon ang ating 100%. Paano kayo mabe-bless kung hindi naman niyo sinusunod? Sa isip, sa salita at sa gawa, kailangan nating i-fulfill ang paglilingkod sa Panginoon. Yung iba dyan, mga late na. Nakakahiya sa Diyos. Tapos pamaya-maya, eto na ang offering, di ba? Magtutugtog na yung piano na nakakalungkot. Hindi nyo alam, yan, that is a psychological tawag dito, attack, psychological attack sa heart ninyo in order for you to give money. Yun lang ang purpose nila. So, bigyan natin ng linaw kung bakit namatay si Jesus Christ. At nung hindi pa siya namamatay, paano ang kaligtasan? So you have to really divide. You have to divide yung pag-aaral. Hindi pwede dito yung i-apply mo ang buong Bible sa lahat ng panahon. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. It's a big, big no. N-O. No, hindi pwede. Kasi yung mga nagsulat ng Bible, sa dinami-dami ng tao na nagsulat ng author ng mga kagaya ni Isaiah, Jeremiah, meron sila lahat purpose. Let's say si Isaiah. Si Isaiah, ano yung purpose ni Isaiah? I-predict kung ano yung mangyayari, di ba? A son is born or a child is born. At ito yung tatawaging everlasting Father, Prince of Peace. So, pag nakita nyo yun, kailangang alamin nyo, a child is born. Hindi pa pinanganganak, sabi ni Isaiah, pinanganak na. So, sino yun? Diba? So, ang dami ng gumaya during the Old Testament, ginaya na ang demonyong si Semiramis and Nimrod, ginawa yung anak nila na si Tammuz, yun daw yung a child is born na ginodiyos nila that time. In a material way, ganun ang ginawa nila kasi mayaman sila nun sa Old Testament. A child is born. So, ano yun? Sino yun? Then, nung nag-aral tayo, excuse me, nung nag-aral tayo, we realized na si Jesus pala yun. A child is born. Now, here comes Jesus. But before Jesus, paano naliligtas yung tao? Diba? Before Jesus, paano? Dali, magpa-park lang ako. Before Jesus, paano naliligtas yung tao? So first attack, personal attack, kaila sa mga Calvinist, diba? Nandun na ang blood. Nandun na yung blood ni Jesus Christ. Tinawag kami. Sino to? Si Erwin de la Cruz, si Lloyd. Sabi nila, tinawag kami, nandoon na yung blood ni Jesus Christ. Yung sinasabing pagpatay ng hayop doon, yan yung foretelling in the future, tapos finulfill niya. So yun yung mga kademonyohan ng aral nila. Pagdating naman sa RCC, yung kademonyohan ng aral nila ay sasabihin na every week kailangan nating ano ba yung tawag doon? Yung Holy Eucharist.
Kailangan we have to drink the blood of Jesus Christ and eat the flesh. At iyon daw ay literal. So yan para sa akin yan ay mga kademonyohang aral, demonyong espiritu yan sa panahon ngayon. JIL naman, MCGI sabi niya, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng hindi natin kaya. So ano ngayon ang nangyayari sa mga member? Kaya natin, di ba? Sabihin, kaya niyong maligtas. Kaya niyong magpakabait. Kaya niyo yan. Sa JIL, isugo nyo sa Diyos lahat ng problema nyo. Financial burden, kagalingan, tingnan nyo ako. Tingnan nyo ako. Kaya wala akong sakit, tingnan nyo, kasi nilalapit ko lahat sa Diyos. Pero tanong mo naman, Eddie boy, bakit namatay yung anak mo at asawa mo? Ba't hindi mo inilapit sa Diyos? Diba? No-brainer, diba? Ba't mo inilapit? Sigurado inilapit mo yan. So, ibig sabihin, mahina ka din sa Diyos. Kaya ka lang okay ngayon dahil syempre, marami kang naloloko at ikaw ay finifeed ng mga tao. Diba? So, iyan sila. SDA. Ano sasabihin ng SDA? Meron silang tinatawag na kung anong tawag sa law, yung batas na yan. Ang itinara lang daw ay ang Sabbath. Kailangan, si Jesus daw nagsabat eh. Si Paul daw nagsabat eh. Ba't hindi tayo magsasabat? Diba? Ang hindi nyo alam, you don't understand the event kung bakit nagsabat si Jesus Christ, kung bakit nagsabat si Paul. May mga purpose lahat. May mga purpose. So now, let's go dun sa kaligtasan sa Old Testament. Ang kaligtasan sa Old Testament is you have to be a Jew. Kailangan maging Hudyo ka. Physically, okay? Physically. Pero pagdating sa spiritual, hindi na natin alam kung ano yung dealing ng Panginoon sa Gentiles. Kasi maraming Gentile din doon na tumatawag directly sa Diyos. We don't know that. Pero because we're reading the Bible, pag tayo ay nag-imbestiga, Gentile yan, walang Diyos yan. Meaning, ang Diyos nila ay hindi the God of Israel. So pag nagbasa tayo, ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel when we read the Old Testament, di ba? Pero ang daming gods, di ba? Pharaoh is God. Ang emperor, yung leader ng Rome, di ba? Roman Emperor, tinatawag nilang God. Sabi nga yung isang leader doon, okay lang akong merong yung Christianity God ninyo, okay lang. Basta ako God din. So iyon yung sinasabi ko sa inyo na we have to know that. Kailangan malaman natin. There is no Jesus back then, di ba? Walang Jesus nun. Ngayon, dumating si Jesus Christ. So what is the purpose of the Old Testament? Lagi niyong babasahin yung purpose at kukunin niyo yung context. Isaiah, prediction of the new. Si Jeremiah, anong binigay kay Jeremiah? Si Jeremiah, yung famous quote na binibigay niya, I have a plan for you. I have a plan or plans for you to prosper you and give you hope. So, lahat ng mga nagbabasa or mga nagtuturo, sinasabi, ito ang sabi sa iyo ng Diyos. Ipo-prosper ka niya at bibigyan ka ng hope. Pero pag binasa mo yung context ng Jeremiah, sa nation of Israel pala. Kasi, puro sila pagsuway. Nagsuway kay Moses. Nagsuway kay Joshua, nagsuway kay Samuel, sa Kings, di ba? Lahat sila nagsusuway sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Na magstay kayo diyan, parang sinasabi ng Panginoon, bear with me kasi merong timeline ng pagbaba ko. Bababa ako diyan. Saan natin mababasa yung pagbaba niya? Saan? Sa John, di ba? Sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. Read, 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 read. And the Word became flesh. The Word was God and the Word became flesh. So, nasa na tayo? Nandito na tayo sa pagbabasa sa and the Word became flesh. So, here comes Jesus Christ. Ano sinabi ni Jesus Christ? Ano sabi ni John the Baptist? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung tao na sinasabi ko sa inyo na hindi kahit yung pag-itali man lang yung sintas ng tsinelas, ng sapatos niya, hindi ako karapat-dapat. Ito yung sinasabi ko sa inyo. The Lamb of God. Di ba? The Lamb of God. Mag-isip kayo, bakit tinawag siyang Lamb? Bakit? Kung bumalik ka sa Old Testament, yun yung pinaka-sacred sa Panginoon na iaalay mo para siya ay magkaroon ng parang kasiyahan. Magalak siya na itong dugo nito ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. The Lamb of God. So, think. Bakit lamb ang tawag sa kanya? So, papasok na tayo na ang purpose nun ay papatayin siya. At sinabi sa Isaiah, papatayin siya. Who knew na papatayin siya? Sino ang nakakaalam niyan kung hindi tayo na nagbasa ng Bible? Nung panahon na yun, wala silang alam. So ngayon, alam na natin, di ba? Alam na natin na papatayin siya. Kaya pala sinabi ni Isaiah, ay eto, pinatay niya ngayon sa last part of the 4 canon Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. So nung pinatay na siya, babangon daw. Babangon. So you have to have a cut-off reading or division. Wait, bakit namatay? Bakit bumangon? Diba? So you have to read and read and read and read 100 times. I think I've been reading the Bible, not to exaggerate, siguro yung straight na pakikinig, I'm not good on reading kasi inaantok ako. Kung hindi ko i-exaggerate ang yung kung babase ko sa pag-uulit-ulit, siguro kung hindi lang mga mahigit 1,000 beses ko nang pinag-ulit-ulit. Paulit-ulit, kuha ng bagay. Pero hanggang ngayon, alam ko, hindi ko pa naaarok yung kalalim-laliman ng Bible. Nandun pa lang ako, na isa pa lang na touch ko, which is salvation. Kaya napaka-strong ko mag-preach sa inyo ng salvation na walang pera-pera. So, bumaba ang king, ang sinabi ni John, yung tauhan ko, yung mga Israelite, hindi siya kinilala. Sinabi niya, hindi siya kinilala ng mga Israelite. Pinatay siya, di ba? Pinatay siya. Pero yung pagkamatay niya, sinabi niya sa Old Testament na yung papalitan niya ng heart of flesh, yung mga heart of yung stone, yung mga matitigas. Papalitan niya ng heart of flesh. And then ang pertaining doon, yung spiritual salvation. Nung namatay si Jesus Christ, bago mamatay, tinawag niya si Peter. Binigay niya yung prediction, yung debate didiscusin natin yan sa Friday. Upon this rock, I will build my church. Thou art Peter. Upon this rock, hindi sinabing upon you, Peter, I will build my church. Pagdating sa Roman Catholic, si Peter daw yun, kaya nagtayo sa Rome. Bakit hindi sa Israel? Diba? That's another topic. Bakit hindi sa Israel nagtayo? So, upon this rock, I will build my church. Now you have to get the meaning of the church. Dalawa ang meaning ng church. Isang local church as physical at isang spiritual church.
So, pag nakakita ka ng meeting sa Iglesia ni Cristo, ang tawag nila doon sa kanilang building ay church. Pero pagdating sa kaligtasan, ang kaligtasan nila ay si Kristo ay tao lang. Kailangan pumupunta ka kailangan pumapasok ka sa loob para ikaw maligtas. Pag bakla at tomboy ka, wala kang kaligtasan. Kailangan you have to change. So kung halimbawa ay may bakla na kailangan pag nagsimba ako doon, lalaki ang style ko. Pero paglabas, bakla pa rin. Hindi ligtas sa mata ng Iglesia ni Cristo yun. Kailangan you have to fake it para ikaw ay maligtas. You have to fake it. Yung ibinigay na blessing ng Panginoon sa atin. Mabakla ka man, tomboy, mahirap, mayaman. Pag nagkaroon ka ng faith doon sa pagkamatay niya, pag nagkaroon ka ng faith doon sa sinabi niya na I am the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Ano yung world? It's not yung lupa, hindi yung mundo. Sin of the world, yun yung mga tao. Mga tao na makasalanan. The Lamb of God who taketh away the sins of the world. Siya ang mag-aalis ng kasalanan. Yung kasalanan na to, dalawa. Yung kasalanan na sumpa na ang kaluluwa mo ay mapupunta sa impyerno, yun yung isang tinanggal niya. So ngayon, nung tinanggal niya yon, at ikaw ay nagkaroon na ng paniniwala after he rose again, si Paul ang nagturo, ikaw ay ligtas na doon sa kasalanan na mapupunta ka sa impyerno. Yun yung take away the sins of the world. Whosoever believeth in me or in him will not perish, but have everlasting life. Whosoever believeth. Believe saan? Lord, I believe. Saan? Saan ka? Naniwala ka ba sa Katoliko? Naniwala ka ba kay Erwin de la Cruz na siya daw ay pinili? Kila Lloyd, MCGI, JIL. Dito kayo. Nandito ang tamang Jesus. Tanungin mo ang RCC. Katoliko lang ba yung maliligtas? Sinasabi nila hindi, meron ding iba. Tanungin mo yung mga JIL. Kayo lang ba ang maliligtas? Hindi, meron ding iba. So, kung titingnan ninyo, pagalingan sila ng turo ng mga list of things that you need to do para maligtas. Kailangan magpabautismo kayo. Kasi kung hindi kayo magpapabautismo, hindi nyo nasunod. So, it's work, di ba? Lord, I believe. Ano sabi ni Apostle Paul? Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Although nagbaptize ako ng ilang tao, pero hindi yun ang purpose. Ang purpose ng pagtawag sa akin ng Panginoon ay to preach the gospel. So marami nagsasabi na, let's preach the gospel. Itanong mo kung ano yung gospel. Hindi alam. The death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. So, bakit siya namatay? Kasi hindi natin kaya. Simpleng logical explanation. Bakit siya namatay? Pwede naman siyang hindi mamatay, di ba? Sabihin lang niya, gawin niyo to. Pag nasunod niyo, langit kayo. Pag hindi niyo nasunod, impyerno kayo. Pwede naman niyang gawin yun eh. Pero dahil alam niya na hindi natin kaya, how many times nag-fail ang Israel na kinakausap na niya personally, yung voice niya ay nadidinig, nag-fail pa din sila. So who are these pastors na or priests na sasabihin sa inyo na kaya nyo? Sino sila? Ngayon,
Maski ikaw sa sarili mo, alam mo na makasalanan ka. Alam ko, kaya nga ako nagbubulgar ng kalibugan, kamanyakan sa utak, kadumihan ng utak. Kaya ako nagbubulgar ng ganyan kasi appearance-wise, makita mo ang gandang lalaki, ang gandang manamit, pero you don't know what is in their heart. Hindi mo alam. Diyos lang ang nakakaalam, di ba? Kaya nagbigay din ng Panginoon ng salita na pag ikaw ay may inggit, pag ikaw ay may galit, pag ikaw ay may lust sa puso mo, ikaw ay murderer, adulterer, at kung ano-ano mang backbiter sa harap ko, sa harap ni Jesus Christ. So, sino ang makakaligtas dyan? Sino ang makakaligtas? Sinong tao? Humingi ka lang ng tawad, okay na. Hindi ganon, hindi ganon. Sabi ni Jesus Christ, I am the Lamb of God who taketh away the sins of you. Whosoever believeth, if you believe, I will give you eternal life. Manampalataya ka lang sa akin, I will give you eternal life. May magsasabi naman, manampalataya lang ba? Hindi na ba makikita yung good works? Sinabi dito, kay James, sinabi kay James, faith without work is dead. So again, read the context. Sino ba yung kausap ni James? The 12 tribes of Israel pretending to be Christians. Hindi naman pala. Akto-akto kayo. Kasi mayaman ng mga Hudyo. Blessed sila eh. Dahil yung pera, hindi kayo tumutulong. Ganyan ba ang Christian? Sinasabi niyong may pananampalataya kayo kay Kristo. Pero eto, maililigtas ba kayo ng pananampalataya na yan? May nagugutom dito, hindi niyo tinutulungan. That is a message, that is a sermon, pagpapalo na wag ganyan, wag ganyan. Pag binasa mo yung context, sasabihin niya, ang totoo niyan, yung mga katawan niyo walang espiritu ng Diyos. Kaya ang mga pananampalataya niyo ay patay. Nakalagay yan sa James 2:26. Pero kukunin lang nila yung sinasabi, ito, sabi ni James, faith without work is dead. So kailangan may work kayo. Yan ang pinag-iinitan ng mga pastor. Iiyak-iyak pa, di ba? Mga iiyak pa. Yung pastor Joel ng JIL. Nako, nakikita ko yung katsupoy na yon. Talagang parang kitang-kita ko yung sungay niya sa psychological strategy na kayang-kaya yung mga miyembro ng JIL. So bakit namatay si Jesus Christ? Bakit? Hindi natin kaya. So anong sabi niya? Sa gospel, babangon siya at lahat ng maniniwala sa akin, kagaya ng nangyari sa akin, ang mangyayari in the future. Mabibigyan ko kayo ng glorified body. So ano ngayon ang buhay natin ngayon bilang Kristiyano? Papatay ba tayo ng hayop? Pupunta ba tayo sa SDA para magsabat? Pupunta ba tayo sa RCC? Weekly, Holy Eucharist, araw-araw, nawawala ang kasalanan, ang kaligtasan? MCGI, kayang-kaya mo. Pero pag hindi ka na pumunta, hindi tunay na Christian yan. Iglesia ni Cristo, parang Muslim din yan talagang. Ang turing nila kay Cristo, hindi Diyos. Nakalagay sa Isaiah 9:6 or 6:9, not really familiar with that, with the number or yung exact verse. Pero sinabi niya, a child is born, at ito ay tatawagang Prince of Peace, Everlasting Father, Almighty God. A child is born, tatawagang Almighty God. So that is Jesus. Diba? In the beginning was the Word. That is Jesus. And the Word became flesh. That is Jesus. So ang purpose ng Bible, pag binasa nyo, wala nang idadagdag doon. Pag nandun ka sa Old Testament, I have to be a Jew. Pag nagkasala ako, kill an animal. Nung dumating si Jesus Christ, sinabihan niya yung Samaritan woman, woman, do you believe me? Ako yung sinasabi mong propeta na dadating dito, na manggagaling kay David. Ano sabi ng woman na 7 ang naging asawa? I believe, Lord. So ligtas siya, Gentile. Ano yung sinabi ng babae sa ilalim ng table na sinabi ni Erwin,
de la Cruz na bugok, hindi born again yan. Pero nung sinabi ni Jesus na may faith pala, sa Matthew 15:22-28, sabi ni Jesus Christ sa Gentiles, oh woman, great is thy faith. Ano sabi nila? Born again pala. So, nakita nyo ba yung mga aral na they are picking and choosing na sinasabi nila, nakalagay sa Bible, gumawa ka. Yes, nakalagay sa Bible. Pero nakalagay din sa Bible, hindi ka gumawa. Yes, nakalagay din yun. So, you have to know kung ano yung binabasa mo. What group of people, what event, di ba? Sabi ni Paul, hindi nawawala ang kaligtasan. Sabi ni Paul, you are saved through faith. In this gospel, you are saved. Tapos, pagdating doon sa Hebrew, sinabi ni Apostle Paul, if you shall fall away, at humingi ka ng tawad, hindi na babalik ang kaligtasan mo. Why? Ang dami, oh. Paul, bakit sinabi mo dito, ligtas kami? Bakit sinabi mo doon, hindi naman kami ligtas pag nagkamali kami? Tapos ikaw, Paul, inaamin mo sa Romans 7, nagkakamali ka din. Hindi ka rin ligtas. So, niloloko mo kami, Paul. Sabi ni Paul, it's not I that do it, but the sin dwelleth in me. Thanks be to God. Thank you, Jesus, who can save me sa body of sin na to. Who can save me? Ligtas daw siya. Nagkakasala daw siya. Pero pagdating sa Hebrew, siya ang nagsulat, if you shall fall away, at nagsisi ka, hindi ka ligtas. Nakakalito, di ba? Nakakalito. So you have to know kung bakit sinabi ni Apostle Paul yan sa Hebrew, kung bakit sinabi niya na hindi ligtas, kung bakit siya sinabi ligtas na. That's how you divide the word of truth. At sinabi rin niya yan sa 2 Timothy 2:15. When you study, you have to show to yourself rightly dividing the word of truth. 'Di ba? Pag tinanong mo si Peter sa Acts 2. Acts 2:37, anong sabi niya? We killed the Messiah. We killed the Messiah, sabi sa 36:37. Sabi nung Hudyo, what shall we do? Sabi niya, what shall we do? Anong sabi ni Peter? Repent and be baptized. Every one of you. So you may receive the Holy Ghost. So repent sila, repent. Patawain sa meto. And be baptized. Lubog sa tubig. Bakit sinabi ni Peter yun? Gayahin natin si John the Baptist. Repent and be baptized. Diba? So yun yung sa mga Hudyo. Then later on, nung tinanong si Peter ng Acts 10 and 11, kinausap ni Jesus Christ through vision, Peter sabi sa panaginip niya, kill and eat yung mga maruruming animal. Yung pag inaral mo yon sa mga Gentiles, kill and eat. Kill and eat. Ibig sabihin, lumabas ka na sa Gentiles. Huwag ka lang mag-focus sa Hudyo. Mag-preach ka na sa Gentiles. May lalapit sa'yo. Si Cornelius lumapit. Ano ang sabi ni Peter doon? Kaya pala. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ sa Acts 1:5, John indeed baptized you with water. But not many days hence, you will be baptized with the Holy Ghost. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ yun. When I said believe, the Holy Ghost fell on them. Doon kala Cornelius at yung mga kasama. So, naiba, diba? Repent and be baptized. Ngayon sabi niya, when sinabi kong believe, bumaksak na ang Holy Spirit. Pagdating sa Acts 15:30-31 or 31-32, ano ang sabi ng jail guard ba yon? Ano ang sabi? What must I do to be saved? Ano sabi ni Peter, yung mga apostle? Believe.
Pag naniwala ka, pati ang kasambahay mo ay maliligtas. Bakit wala yung tubig? Ba't nawala? Nag-transition, di ba? Nag-transition. So bakit namatay si Jesus Christ? Bakit? Bakit siya bumangon? Para ipakita sa atin, if you trust my blood, if you believed what I did to you as the Lamb of God, I will be the living sacrifice for your sin. Two kinds of sin. Sin of the flesh, yung gawa ng laman, yan ay habang buhay kang magkakasala dyan. And sin separated from God is your soul. So when you trust my blood, my spirit will be sealed to you, na magko-comfort sa iyo, na magtatama sa mga mali mo, at pagdating sa judgment seat of Christ, all of your works, good or bad, I will judge it. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Pero ang i-judge doon, yung serbisyo ng mga ligtas. So saan ako i-judge ngayon? Through my service. What kind of Christian life did I do? Did I serve God or I did not? Mawawala ba yung kaligtasan ko? No, never. Kasi non-effect yung pagkamatay niya kung mawawala lang ang kaligtasan ko at magde-depend pa rin ako sa work, kagaya ng mga inuutos ng karamihan sa inyong mga lahat ng binanggit ko na mismo yung nag-uutos sa inyo, hindi kaya. Kaya araw-araw, humihingi din sila ng tawad. Niloloko kayo nun. Lord, linisin niyo po ang sarili ko para maibigay ko yung mga tamang salita. See? Makasalanan din. Pero they pretend, malapit sila sa God. Ito ang sabi sa akin ng Diyos. Ito ang pinararating sa akin na message sa inyo na kayo daw ay maglingkod 100%, ibigay niyo daw ng buo ang hinihingi ng Diyos. Pag binigay niyo, siksik-liglig umaapa, huwag niyong nakawan ng kaba ng Diyos. Sabihin sa inyo. Dalahin ninyo ang lahat dito sa simbahan. Tahanan to ng Diyos, hindi tahanan ng demonyo yan. Ang tunay na tahanan ng Diyos, yung faith mo sa Kanya, ikaw ang tahanan ng Diyos. Ako ay tahanan ng Diyos. Ang kaligtasan ngayon ay individual. Between you and the Lord. Ako at ang Panginoon. Hindi ko kayang iligtas kayo. Pero pagdating niya sa Katoliko, JIL, SDA, MCJ, Mormons, Iglesia ni Cristo, pumasok kayo dito, maging miyembro kayo dito, at sundin niyo lahat ng sasabihin ko para kayo ay maligtas. So sana makita niyo yan. Salvation today is individual. Salvation today is imputing righteousness sa iyo ng Panginoon. Walang iba. Spiritual yan. The church is, babasahin ko ang body of the believers. Babasahin ko yung church sa 2 Corinthians or 12 through 27, and then kukuha tayo ng mga question. Saglit lang, kunin ko lang yung phone ko. Nasaan ko ba nailagay? Wait lang Brother Rasha, saglit. Basahin ko sa inyo ang tunay na church para para magkaroon kayo ng idea kung saan kayo dapat maging miyembro. Okay? Tapos ito kukuha tayo ng questions. Saan na ba ito? Ito. Is it 1 Corinthians 12 through 27, table of contents? Let's see. 1 Corinthians 12. Okay. Ito yung dapat nyong pasukan. Ito yung dapat nyong maging miyembro kayo.
Ito ang tunay na body of Christ. Okay? Sabi ni Apostle Paul, for us the body is one. 1 Corinthians 12 hanggang 27 to, simula sa 12. Context ng 1 Corinthians 12 ay the body of the believers, the church. Yung church ay spiritually saved Christian kagaya ko. Miyembro ako dito nang hindi nakatayong lupa kung saan, or physical na pinapasukan ng kung ano-ano. For us the body is one and had many members. And all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. So nandun tayo dun sa body of Christ, di ba? Sa Tagalog pala, basahin ang Tagalog. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, iisa ang katawan, at mayroong maraming sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. So sinasabi lang dito, yung katawan ni Kristo maraming miyembro. For by one Spirit are we all baptized into one body. For by one Spirit are we all baptized in one body. Hindi ito yung baptism of tubig, ha? Baptism ito ng Holy Ghost. Tagalog, binasa ko ba? Ang Tagalog, okay. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles. So ina-emphasize ni Apostle Paul, kahit na ikaw ay Hudyo or Hentil, nasa body of Christ tayo when you trust the blood. Spiritual to, ha? Hindi to physical. And have been all made to drink into one Spirit. To drink into one Spirit. Okay? Meaning, nangingilin tayo sa Panginoon spiritually. Hindi ito yung drink the blood. Hindi ito yun. Sa 14. For the body is not one member, but many. Maraming, hindi lang isa ang miyembro nito, marami. If the foot shall, eto na ha, eto na yung gusto kong makita nyo. Gusto kong makita yung logic na sinasabi ni Apostle Paul. If the foot shall say, because I am not, I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Sabi niya, kung ako ay paa at hindi naman ako kamay, ibig bang sabihin, hindi ako parte ng katawan? So, ano ibig sabihin nun? Kung ang ginagawa ng kamay ay hindi nagagawa ng paa, yun ba ay hindi parte ng katawan? Ibig sabihin, parte din yun ng katawan. Di ba? So, ang point dito, yung trabaho ng isa, hindi pwedeng maging trabaho ng isa. Merong kanya-kanyang ginagawa. Okay? Kanya-kanyang kakayanan. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Kung ang tenga hindi mata, hindi ba parte ng katawan nyo? Parte pa rin, di ba? Sinasabi niya yung kakayanan, naging kakayanan. 17. If the whole body, if the whole body were an eye, excuse me lang. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole body were the hearing, where were the smelling? So kung puro mata to, paano makakarinig? Diba? Kung ito naman ay puro if the whole body were eye, where were the hearing? If the whole body were hearing, kung nakakarinig, paano naman makakaamoy? So pinapaliwanag niya ang parte ng katawan ay nasa isang katawan, di ba? 8. May point dito, sana makita nyo. But now had God set the members, every one of them in the body, as it had pleased Him. So lahat ng pumapasok sa katawan na to, lahat ng miyembro na to, ay pleasing to God. Lahat ng pumasok. Lahat ng pumasok. Paano nakapasok? By faith. Diba?
So kung ikaw ay engineer ang trabaho mo, ito naman ay doktor, ito naman ay basurero, dahil may faith kayo sa akin, you guys pleased me. Yan ang sinasabi dito. 19. And if they were all one member, where were the body? Kung isa lang daw ang member, nasaan ang katawan? Sarcastic yan, ha? 20. But now, okay? Pero ngayon, are they many members, yet but one body? Ito yung tunay na church, ha? Ito yung tunay na church. 21. And the eye, so ang mata daw, cannot say unto the hand, I have no need of thee. Pumapasok na dito yung walang separation. Kung ang mata ay nakakakita, tapos mayroong isang miyembro na hindi nakasunod, o hindi kita kailangan. Hindi ka naman nakakakita na kagaya ko eh. Kailangan nakakakita ka rin. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Hindi kita kailangan. So ano ang sinasabi dito sa Iglesia ni Cristo? Bakla ka, hindi ka pwede dito. Ano ang sinasabi sa RCC? Hindi kayo nag-Holy Eucharist, hindi kayo dito. Ano sinasabi sa JIL? Maglingkod tayo, magbigay kayo, hindi kayo nagbibigay, hindi kayo dito. MCGI, hindi kayo nakakasunod, hindi kayo dito. Sabbath, hindi kayo nagsasabat, hindi kayo dito. So ito yung sinasabi ni Jesus Christ, mga physical kulto lang yan. Hindi yan ang tunay na body. Ito ang tunay na body. 22. Nay, no, much more those members of the body. Ito na ha. 22. No, ibig sabihin ng nay. Tama ba? Yeah, no. Much more those members of the body which seems to be more feeble are necessary. Kung alin daw yung may kakulangan ay necessary sa body. Yun daw, yung may mga kakulangan, yung mga may pagkakamali, yung mga hindi nakakasunod, much more feeble are necessary. Necessary yung mga hindi nakakasunod. Ibig sabihin, kahit na hindi nakakasunod yan, kailangan yan, parte ng katawan yan. Pero sa mga binanggit ko, hindi tunay na Christian yan. Kaya nga sinasabi nila sa akin, yan ba yung pastor na baso, nagjajakol? Ganyan ba, pastor? Tinuturo ang lahat ng kahalayan, ang hindi nila alam, binubulgar ko ang mga utak nila. So sa kanila, hindi ako ligtas. Tanong mo si Lloyd, si Erwin tsaka si Lloyd, ligtas ba ako? Hindi. Hindi ako ligtas sa kanila. Sila ba Diyos? Diba? Samantalang si Jesus Christ, kung may kakulangan ako, I am necessary to Him. Why? Because I have faith. Pero sila sa gawa. Sa gawa, mali ang gawa mo eh. Hindi ka ligtas. 23. And those members of the body which we think to be less honorable, eto, ulitin ko, and those members of the body which we think to be less honorable. Ibig sabihin ng less honorable, may kakulangan. Hindi nakakasunod. Upon this, sabi ni Paul, galing kay Jesus Christ, we bestow more abundant honor and our uncomely parts have more abundant comeliness. Yung mga may pinagdadaanan, imbis na itaboy na hindi ka ligtas, hindi ka tunay na ligtas, kung ikaw ay ligtas na tapos nagdadrugs ka pa rin, lagi niyong damayan. Bakit mo pa ginagawa yan? Pero sa kanila, hindi nagbago eh. Hindi tunay na Christian yan. Kasi imbis na ibigay sa amin ng pera, binibili pa ng drugs. Imbis na palamunin si Lloyd, binibili pa ng drugs, diba? Hindi nyo alam, may pinagdadaanan ng mga tao. At sabi ni Jesus Christ kay Paul, damayan mo yan. May faith sa akin yan. Imputed righteousness ko yan. 24. For our comely parts have no need. Kung ikaw ay okay na, halimbawa, merong puro dasal na lang sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, ito nga, isa ko na to, okay na to. Okay na sa akin to. Pero yung may kakulangan, yan ang kailangan mag-focus tayo. Ibalik natin siya. Kasi kinuha ko na yan, ligtas na yan. But God had tampered the body together
pinagsama ng Panginoon together, having given more abundant honor to the part which lacked. Mas binebless niya yung may kakulangan kasi ligtas na siya, hindi pa siya makasunod. Ulitin ko, for our comely parts have no need. Yung mga nakakasunod, sumusunod sa mga pinasusunod ng church. Ligtas ha, hindi yung pag hindi nakasunod, hindi na ligtas. But God had tempered the body together, having giving more abundant honor to the part which lacked. Kaya sinabi niya, if you are an eye, itataboy mo ba yung ano? Yung tenga? If you are tenga, itataboy mo ba yung ilong? 'Di ba? Hindi. God put them together. Kahit na hindi nakakasunod. Kasi ligtas sila. 25. That there should be no schism. Wala daw hiwalayan. Good Christian, bad Christian, I put them all together because they have faith in me. Hindi ibig sabihin dito, okay lang magkasala. Ang sinasabi ko dito, kahit ano gawin mo, makasalanan ka, kagaya ko. Pero nung sabi, that there should be no schism in the body. Pag nasa body ka na, spiritual wala nang hiwalayan. Kasi sa mga binanggit ko, ay walay kayo, tiwalag kayo. But that the members should have the same care one for another. Kung ikaw ay okay, damayan mo. Share your burdens. Diba? 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Magdamayan. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Kung kasiyahan tayo lahat. Ano sa 27? Last one. Now, you are the body of Christ. This is the body of Christ. Walang hiwala yan. And the members in particular. So, iyan ang tunay na body of Christ. So, bakit namatay si Jesus Christ? Hindi natin kaya. Ano ang hindi mo kaya? Hindi mo kaya sa gawa. Dahil araw-araw magkakasala ka. Kaya sabi ni Apostle Paul, trust the blood of Jesus Christ, be justified. Moreover, brethren, I declared unto you the gospel, which you are saved. Diba? We are reconciled with the blood of Christ. So now do good, because I will judge the service to give a reward or burn the bad work. So sana nakita niyo yung tunay na body of Christ. Spiritual yan, hindi denomination at hindi religion. Marasya ko tayo lang question. Shoutout muna sa ating mga nasa live, mga kapatid ha. So, shoutout kay Zach, naka-live kami ngayon bro. So, kini-question niya kung talaga naka-live ba daw tayo. At shoutout din mga kapatid dito kay Aladin Gregorio, Maisel Jacob Santos, at Pastor Lloyd, nandyan din. Shoutout din kay Pastor Ken Condino, Pastor Dino Diaz, mga kapatid, shoutout sa kanya. At question dito, hi Pastor, sa question ko sa Calvinist, kasi namatay si Jesus sa mga pinili lang. Agree ba kayo dyan? Sabi ni Alte. Hindi tayo agree dyan. First of all, paano sila pinili? Diba? Paano sila pinili? Meron talagang pinili. Pero hindi sila. Ang pinili nila ay ang nation of Israel para yun yung line na iaanak siya sa line ng nation of Israel. Yun nga under David. Yung sinasabi nila na napaka-injustice ng Diyos na sabihin na halimbawa magkapatid tayong dalawa. Pinili ko si Alex maligtas, ikaw hindi. Or pinili kita si Alex hindi. Anong malay ko dyan? Ayoko na maipanganak. Sabihin ko sa Diyos, wala kang kakwenta-kwentan Diyos. Sino may gustong ianak ako, tapos dadalhin mo ako sa impyerno? Wala kang kwenta. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos parang responsible father yan. Pag meron kang dalawang anak, anak mo yan. Kahit ano mangyari, anak mo yan. Sa panahon ng Old Testament, yung anak ng Diyos, may batas siya. Sundin nyo to, dahil pag hindi nyo sinunod, mapapahama kayo. Kumbaga,
dito ka dumaan sa daan na to. Sa nation of Israel to ha, by works to eh. Dumaan ka dito, dito walang kapahamakan. Pag dito ka dumaan, may kapahamakan. So anong ginagawa ng mga tao? Pinipili yung kapahamakan, kaya sila napahamak. Yun yung Old Testament. Ngayon naman, ang sabi ng Diyos, yung mga kasalanan na mapupunta ka sa impyerno, pag ako ay pinili mo, pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa ginawa ko, ligtas ka. Kahit saan daan ka pumunta bilang tao, ligtas ka na. Ibig sabihin, kung may naiisip kang kalibugan, kamanyakan, marirealize mo, buti na lang niligtas ako ng Diyos dito. Dahil kung hindi, sa impyerno ako. So hindi sila pinili, demonyong aral yan, mga demonyo yung mga tao na yan. Next question. Okay, next question dito. Pastor, kung namatay si Jesus para sa lahat at gift ito, lalabas dapat ligtas ang lahat ng tao dahil walang kinalaman ng tao sa kaligtasan. Ay, hindi ganun ang dapat naintindi. Kailangan, sinabi ko sa iyo, this is the gift of God. So when you say the word gift, it's up to you to accept. 'Di ba? Merong merong tao na bibigyan ng regalo, hindi naman gusto, hindi binubuksan, 'di ba? So I offer you this gift. Ano yung gift? Yung gift na yon ay salvation. How to get that is by faith. I believe you, Lord, then here is the gift, okay? Now, you have to be careful. Saang gift ka ba tumanggap? To the right Jesus or wrong Jesus? Kasi sabi ni Apostle Paul, merong ibang Jesus. So kung sinasabi mong lahat ay ligtas, ay hindi yan regalo. Sana sinabi ni Jesus Christ, namatay ako sa lahat ng makasalanan at okay na kayo. Okay na kayo. Namatay na ako eh. Pero hindi, ang sabi niya, whosoever believeth, di ba? May sinabi siya na kung sino ang maniniwala. So, when you believe, then you will receive the gift. Di ba? Parang, halimbawa, meron akong pinagawa sa'yo. Pag nakakuha ka ng A doon sa subject na let's say Filipino, bibili kita ng ganitong sapatos. Nakapasa ka. I give you the sapatos, di ba? Iniintay mo yun kasi alam mo na meron kang sapatos. Ngayon naman sa kaligtasan, pag sinabi ko sa iyo, if you believe sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, magtatamu ka ng walang hanggang kaligtasan. Do you believe? And when you say yes, then here is the gift. You are saved. Diba? So, hindi para sa lahat to. Hindi para sa lahat. Ito ay para lang sa maniniwala sa ginawa niya. Next question. Question dito, naka-Japanese to. Pastor, si Jesus ba ay namatay or nagpakamatay? Namatay o nagpakamatay? Namatay sa purpose na mabubuhay. Yung kasing purpose ng Bible, kailangan itagas yung dugo niya. Kaya kung titingnan nyo, talagang gustong simutin ng dugo, di ba? Talagang tubig na yung lumabas, wala ng dugo. Kasi yung blood na yun ay sacred na panghugas ng kasalanan ng buong mundo. Yun yung purpose. Kaya pero pag nakakarinig ka ng baka sabihin mo naman, sabi mo nagpakamatay si Jesus Christ kasi yung mga sarcasm. Pag may nababanggit na word na gano'n, nagpakamatay na nga si Jesus Christ, hindi nyo pa makita. Yun yung mga word na parang misrepresentation lang. Pero ang point noon ay namatay siya, nabuhay muli, at ang purpose ng pagkamatay ay to shed His blood kasi yun lang ang makakapagligtas. Pero pag tinanong mo yung buong Bible, ganito pala ang Diyos noon, alaga, lalabas pala siya at papatayin siya. Ibibigay niya yung buhay niya para sa kasalanan. Kasi, kaya ng Diyos na hindi magpakamatay
or mapatay, kaya ng Diyos. Kasi Diyos nga siya. Pero alam niya sa paghihirap niya, sa blood niya, doon makukuha yung kaligtasan. Kaya nga sinabi niya, si Jesus ang living sacrifice sa atin. So sana makita niyo yung pagkamatay niya or 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 sinabi niyang patayin niyo, parang ganun. Kasi ito makapagliligtas. Makita natin yung value ng blood. Namatay si Jesus Christ at nabuhay muli. Yan ang sagot. Next question. Question dito, Pastor, sa Matthew 16:24, take up your cross. Can you explain what is this faith alone or this is works? Yeah. Take up your cross and follow me. Diba? Ibig sabihin yan, magpakabuti ka na, labanan mo na lahat ng karangyaan, lahat ng mga lust sa mundo. Take up your cross and follow me. Yun yung sinasabi niya sa mga Christians, sa mga followers niya. Kasi, meron siyang judgment sa atin. Pagka nag-take up tayo ng cross, pag namatay tayo or pagdating sa rapture, meron tayong husgahan. Pero itong husgahan niya, ligtas na. Sabi niya dito sa 2 Corinthians 5:10, ilista mo to, napaka-importante. For we, tayo, na Christian, must all appear before the judgment seat of Christ. That everyone, yung mga believer na kagaya natin, may receive the things done in his body. So I'm taking up his cross right now. I'm trying to do good. According to that he had done, whether it be good or bad. I-judge daw tayo the things done in the body. Yung ginagawa natin ngayon, whether good or bad. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Bakit hukuman ni Kristo? Because I am part of the body. Yung binasa ko kanina sa Korinto. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Taking up the cross. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So sa mga binanggit kong denomination or kung hindi ka pa OSAS, sa denomination na sinasaniban mo, pag masama, hindi ka ligtas. Pag hindi ka nakakasunod, hindi ka ligtas. Pero dito, ligtas na. Ang basahin mo kung bakit ligtas ay hindi ko na itutuloy para makakuha tayo maraming question. 1 Corinthians 3:13 through 15. Basahin mo dyan na merong regalo ang service mo at yung pangit na service mo ay susunugin lang at ikaw ay ligtas pa rin. Judgment seat of Christ, 2 Corinthians 5:10. Good or bad, i-judge niya sa 1 Corinthians 3:13 through 15. Basahin mo yan, nandyan yung reward. Pwede na siya. Comment na lang ito bro, galing kay Pastor Lloyd. Halo-halo talaga ang aral ni Alex. Okay, yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi haharap dahil gutom na yan. Gutom na yan si Lloyd, halo-halo talaga. Lumabas ka dito at scrutinize mo yung mga sinasabi ko kagaya ng mga sinasabi mo. Yung mga sinasabi ko dito, i-rebat mo sa Russia. Sige, ako na magbabayad dahil alam ko palamunin ka lang ng Bible para makalabas ka lang. 'Di ba? Kasi nagtatago ka na lang yan sa baba mo ngayon. Hindi ka pwede sa cute. Hindi ka pwede. So basura lang yan, brother Russia. Okay. Next. Shoutout kay Aladin Gregorio, kay Zach Jacob, Ernesto Olivario, hello Pastor Alexander, Bro. stay blessed. Ayan, Wala nakamute pa pala tayo. ako. Shoutout Okay. kay Ernesto Olivario, sabi niya, hello Pastor Alexander, stay blessed. Kay Zach Jacob, shoutout din kay Aladin Gregorio, kay Maisel Jacob Santos watching, God bless the, sabi niya. At kay Pastor Ken Condino, sabi niya, preach on the gospel, Pastor Alexander Santos. Dino Diaz, sabi niya, watching, God bless, Pastor Alexander Santos. So, yun lang muna bro. Okay, so yun meron tayong ilang viewers. Sana makita nyo. Maraming salamat sa inyo, sa mga nagtanong.
Sana maiwasan niyo yung mga kulto. Pinaliwanag ko sa inyo. Ito ang nagpipreach sa inyo ng pastor na cute na walang pera-pera dito. I am just like Apostle Paul na ibinibigay ko sa yung salvation is through faith from the blood of Jesus Christ. Jesus died because you cannot do it. Jesus died, itinagas niya yung dugo niya kasi iyon ang kaligtasan. Hindi yung inuutos ng denomination ninyo. At ang salvation is one-time event sa panahon ngayon. Imputed righteousness when you trust the blood. Simple lang, simple lang. Lord, I trust what you did for me. Naniniwala po ako na kayo ang nagligtas. Salamat po sa blood nyo. I believe na ikaw lang po ang nagligtas. I believe na hindi ko po kaya at maraming salamat po sa pagliligtas nyo sa kaluluwa ko. Lord, guide me. Guide me through life na makaiwas ako sa mga kasamaan. And then, pag nakita ng Diyos siya ng puso mo ay merong faith sa Kanya, just like Cornelius, just like the centurion, just like the Samaritan, just like the beggar, ligtas kayo. Ligtas kayo, one-time event. And then your work will be judged as a service to God for the reward. Ganun lang kasimple ang binibigay ng Panginoon. So sana makita nyo to. Try to listen and be saved kasi yung mga denomination nyo hindi kayo pwedeng iligtas. And may God bless you all, us all, in Jesus' name. Brother Rasha, thank you. So mga kapatid, habangan nyo si Pastor Alexander Santos dito mga kapatid. Every 10 p.m. yan. Kung gusto nyo magsuri sa blood, is Salvation Church. So pwede nyo siyang i-follow mga kapatid. Meron siyang content din sa kanyang profile. You can ask question mga kapatid. At dito din, huwag kayong mahiyang magtanong dyan sa mga nanonood sa replay dahil siskapin ni Pastor Alexander. Nasagutin pa ang inyong mga tanong. At sa mga naghahamon dyan, Pastor Alexander is also open for a debate mga kapatid, lalong-lalo na sa merong kinalaman sa kaligtasan. So yun yung parang favorite niya na topic, no? So mga kapatid, pwede kayo mag-challenge sa kanyang faith. So maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Bro, out na? Out na bro? Ay, magsusugal na ako.